sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, putol ang kanang braso ng isang siklistang nadamay sa karambola ng 5 sasakyan sa Noveleta, Cavite. Papasok sa trabaho ang biktima ng mangyaring aksidente. Nag-ugat ang karambola matapos umanong mawala ng preno ang isang pampasaherong minibus. At sa investigasyon ng pulis, papunta sanang kawit ang minibus nang sumalpok ito sa isa pang bus. Doon na naipit ang bisikleta. Damay rin sa insidente ang 2 tricycle na nakaparada lamang noon. Isinugod sa ospital ang biktima pero agad ding nilipat sa orthopedic hospital. Pahirap ang pag-book, mahal na pamasahe, pati na ang mabaho umanong helmet sa mga motorcycle taxi. Inisa-isa po ang mga reklamo sa mga Transportation Network Vehicle Service o TNVS sa pagdinig ng Senado kanina. Dumipensa ang mga kumpanya ng TNVS, gayon din ang grupo ng mga driver na nagsabing kung walang surge rate, ay luki naman sila. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa gitna ng sidewalk clearing operations ngayong araw ng MMDA sa Parañaque, hahatakin na sana ang sasakyang ito nang magtangkang tumakas ang driver. Hindi yung totoo, nakita mo o hindi? Hindi ko po nakita na Hindi mo nakita kinakabis ka, nakaplan ka? Nakita ka sa... Di ba lang, nakita mo may enforcer eh, dapat nagtanong ka muna ng mga. Dapat hininto mo, hindi mo itatakbo mo. Pasensya na po. Kasi nagano lang po kasi natakot po ako ma-wrecker eh. Natakot. Hindi ka natakot na masagasaan yung enforcer? Mas natakot kang ma-raker. Po kami doon na nakakahinto eh. Pwede ba kayo pumarada doon? Alam ko po bawal. Oo, alam mo naman palang bawal kayo pumaparada doon. Mas pinaigting ngayon ng MMDA ang clearing operations para mapaluwag ang mga kalsada ngayong holiday rush. Ang mga pasahero, ramdam na ang araw-araw na kalbaryong dulot ng matinding traffic at ang hirap sa pagsakay. Ayun po yung nagtatagal na po minsan ng 3 hours kasi ang hirap po makasakay. Ano oras ka ba umuwi? 10 po. 10. Nung gabi? Ang gabi. Ano sa nagigising? 7. Natutulog ka ba ba? Para mas komportable at mabilis ang biyahe, pinipili ng ilang pasahero ang mga TNVS o Transportation Network Vehicle Service. Pero bukod sa napakamahal na ng pamasahe, pahirapan na rin ang mag-book. Sinita yan sa pagdinig ng Senado kanina. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Kulang po tayo sa supply ng drivers on road, lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic, kaya po kailangan ma-incentivize po sila. Inireklamo rin ang madalas na pagkansela ng drivers. Pag ang customer ay nag-cancel na 3 beses na suspende, yung po sa driver ba, ano po ang kanilang sanction in case do they have the similar consequence just in case sila po ang mag-cancel? Graduated po siya, minsan po suspension mula sa platform, pagbaban po sa platform, or minsan or kadalasan po, lalo na po kapag kailangan may habit of the driver for collective measures, sinisigurado po natin na tinatawag po siya sa office. Madalas din daw nagpapatay ng app pag rush hour pati motorcycle taxis. Hindi siya magre-register dun sa sistema ng app ng Angkas at saka ng Joyride. Paano po kaya ang mga mekanismo para maprotektahan po yung mga mananakay na katulad po namin? Ang Angkas, meron daw fraud detection system para matuko yung mga rider na nagbubukas patay ng app. Nache-check po natin yung meron na po tayong mga na-ban based on that. Pati ang mabahong helmet ng ilang motorcycle taxis, hindi pinalagpas. Paminsan-minsan, linisan nyo kasi mapanhim, mabaho, may kuto. Hindi totoo yan, mga ganun reklamo. So, that is to be addressed. Ayon sa Angkas, nagtayo na sila ng mga charcoal sanitation para sa mga helmet at meron din daw silang mga helmet cleaner na ginagamit sa iba't ibang istasyon para maiwasan ang mga ganitong reklamo ng pasahero. Minsan po hindi sinusuot ng customer kasi daw mainit. Yung po yung rason nila. But required naman po yung shower cap most of the time. Sinita rin sa pagdinig ang pahirapang pag-book kapag discounted passenger, gaya ng PWD, senior citizen o estudyante. Reklamo naman ng ibang drivers, may mga umaabuso umano sa discount. Ayon sa LTFRB, may memorandum of agreement sila sa mga TNC gaya ng Grab na sila dapat ang sumasalo sa discounts. Before we award them the franchise, nandun na po yun.
the 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Paliwanag ng Grab, sinusunod lang nila ang Memo Circular 2018-004 na nagsasabing driver ang sasagot ng discounts. Giit ng mga senador, dapat TNC na ang nagbabayad nito. Nangako ang Grab na makikipag-ugnayan sa LTFRB. Sabi naman ng Grab sa issue ng surge sa pamasahe, napupunta sa drivers ang 80% ng dagdag pasahe kapag traffic, maulan at magpapasko. Nagbibigay rin daw sila ng dagdag na insentibo sa drivers na kinukuha sa price surge. Kaya tutol ang mga driver sa panukalang tanggalin ito. Hinihiling po sana namin kasi po talagang napakahirap po ng biyahe ngayon dahil po sa traffic at sa mahal ng gasolina. Ang hinaing lang po namin sana wag nang bawasan yung surge dahil importante rin po ito sa amin para masulit po yung aming kita para sa aming mga pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Pag-aaralan ng pagbibigay ng libreng sakay sa mga mall papunta sa pampublikong transportasyon ngayong holiday rush. Ayon sa Transportation Department, susuriin kung pwede magkaroon ng shuttle mula sa mga train station patungo sa mga mall. Ang LTFRB naman mag-i-issue ng kaukulang permit para sa libreng sakay o anumang biyahe mula sa mall patungo sa mga tren. At para makatulong naman sa daloy ng trapiko, naglagay na raw ang MMDA ng mga traffic enforcer sa paligid ng mga mall. Bawal din muna ang roadwork sa Metro Manila mula November 18 hanggang December 25, maliban na lang sa maintenance repairs ng DPWH at mga priority projects ng DOTR. Bago sa saksi, nararanasan ngayon ang ulan sa timog na bahagi ng Bulkang Kanlaon. Nagbabala ang PHIVOLCS tungkol sa posibilidad ng lahar sa mga ilog na dumadaan sa mga barangay na apektado ng Pyroclastic Density Currents o PDC. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 at may nakikita ring senyales ng PHIVOLCS na posibleng masundan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Mula po sa La Carlota City, Negros Occidental, saksi live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Pia, tiis-tiis muna sa ikalawang gabi ang dito sa evacuation center ang mga inilikas ng mga residente na nakatira malapit sa bulkan. Ngayong gabi din, Pia, ay naranasan ang mahinang pag-ulan dito sa La Carlota City. Tila nawala ang kulay sa paligid nang balutin ng abo ang malaking bahagi ng Barangay Maaw at Ilihan sa Baguio City. Walang ligtas pati mga puno. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada. Kasunod yan ang pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Grabe ang yabok, guys. Di mo na makita ang dalan. Kaya ang mga residente naka-face mask. Nagpapatuloy ang paglilikas ng mga nakatira malapit sa paanan ng bulkan. Balot din ng abo pati ilang pangunahing kalsada sa La Carlota City. Sarado muna ang ilang daan. Pinakanapuruhan ang Barangay Alaal kung saan unang nagsagawa ng flushing operations ang mga taga-DPWH. Nalalangha pa rin ang amoy ng asupre. Kaya ang 60 anyos si Lola Corazon nakaramdam ng pananakit ng dibdib. Amon gani nga wala kami gagwa, kay hindi gani magwanta. Kaya sa bat, sa dughan mo, gasakit ako likod. Buwas gani mamadulog kami. Ang pamilya Langgote namumblema sa epekto ng ashfall sa kanilang mga alagang kalabaw. Luya kay amon ning natabo, wakit kami mimo. Ulat na kami sang kung saan na kami ka-recover. Mahigit 7,000 residente ang lumikas sa 10 evacuation center sa bayan ng La Casiliana. Pero may mga piniling manatili sa kanilang mga bahay. Ma'am, kapanilag man kami magkay kung ang kaso kung ang bulkan magsigi gidya ma'am masakay man kami sa amon gamay nga salakyan nga kiri. Salig lang gi kuya ma'am. Si Christy piniling manatili sa trabaho sa taniman ng tubo. Kaya man kay naalang-alang na kinano na ninamon bi ma'am na kontak ng namon na tiga dali man ang tagiya. Pukulbaan man kami kay tinta nagamuna bin kadlaon mo. Ready lang gyapon. Mahigit 10,000 residente na ang lumikas sa iba't ibang lugar sa probinsya ayon sa Negros Occidental PDRRMO. Daan-daang residente rin ang inilikas sa Canlaon City sa Negros Oriental. Naranasan din ang ashfall sa labas ng Negros Island. Ang ibinugang abo kahapon, tinangay ng hangin at tumawid ng dagat papuntang Antique, Guimaras at Iloilo ayon sa PHIVOLCS. Yung ibang ash na nararanasan po ng mas malayo, katulad po dito sa Antique,
ay mga remobilized na abon na. No? Ibig sabihin po, sa sobrang lakas ng hangin, pati po yung ashfall na bumagsak na, ay napapadpad pa ng palayo. Kumpara kahapon, mas tahimik ngayon ang bulkan Kanaon. 20 volcanic quake lang ang naitala sa nakalipas na 24 oras ayon sa PHIVOLCS. Pero hindi raw dapat makampante dahil may mga senyales ng posibleng magmatic o major eruption sa susunod na linggo. Sa ating pong analysis ay talaga pong naghahanda na ng magmatic eruption ng Canlaon. Ang tanong lamang po ay kailan at papano at gaano lakas o gaano katindi ang pagputok. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa bulkan. Sa taya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 54,000 residente sa loob ng 6-kilometer danger ang target ng forced evacuation. Tinukoy na critical areas ng paglilikas ang Canlaon City at bayan ng La Castellana. 11 lugar sa Negros Occidental ang itinakda ng Office of Civil Defense bilang evacuation centers. Siniguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang pamahalaan para magsagawa ng malawakang paglilikas ng mga residente. We're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Ayon sa DSWD, nakapreposition na ang halos 80,000 food packs at 15,000 non-food items para sa mga taga-Negros, kabilang ang mga nasa evacuation center. Mamamahagi naman ng relief goods at face mask ang Kapuso Foundation bukas sa mahigit 2,000 evacuees sa La Carlota City at bayan ng La Castellana. Bumuo na rin ang task force. Ang task force Canlaon, ang RDRRMC6, upang mas mapabilis ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga apektadong LGUs. At yan muna ang latest live dito sa La Carlota City. Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nakabantay pa rin ang PHIVOLCS sakaling kailangan iakyat sa Alert Level 4 ang Mount Canlaon. At kabilang sa mga tinitignan ay kung magkakaroon ng dahan-dahang pag-angat ng magma, pag-uga at pamamaga ng bulkan. Kung magkaganoon ay posible po ang major eruption kung saan maaaring umabot sa 10 kilometro ang taas ng ibubugang abo. At ang napakadelikadong Pyroclastic Density Current o PDC maaaring umagos hanggang mahigit 6 na kilometro ang layo. Ang PDC po yung pinaghalong mainit na abo, bato at gas na nakapagdudulot ng pagkasunog. Sa ilalim ng Alert Level 4, lalawak sa 10 kilometers ang danger zone at 10,000 residente ang madadagdag sa mga kailangang ilikas. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.